Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. May tao suicidal. Siguro, o gano'n, depressed. Pagka mataas yung energy niya, ang pangit naman lumalabas sa bibig niya. Meaning, mapanlait siya. Ang hilig niya man down. Iaakit yung sarili niya, tapos ina-down yung ibang tao. Pero pagka down naman siya, doon na yung pumapasok yung pagiging suicidal niya na worthless ako, walang silbi, walang kwenta, mahina ako. Ang nakikita is parang yun yung sakit niya para mabuhay sa mundo at hindi mag-suicide o hindi siya pumatay. Kailangan mamaliit siya na iba. Oo, na parang kailangan hyper siya, mataas yung energy niya na mataas yung confidence niya sa sarili niya na talino siya, magaling siya, marami siya na-achieve, ganyan. So, ano kaya yung ano yun? Mahirap yun. I think mga ka-benefit siyempre sa kanya kung magpa-consult. Kasi hindi mo madadiagnose agad. Definitely yung extremes ng mood, pwede yun ma-condition. Ay, ma-address. Bakit nag-extreme yung mood niya na sobrang confident ako, tapos sobrang down, so na ganun extreme. So baka may condition, doon natin sure yun. Pangalawa, pwede naman tayo maging self-confident, hindi tayo arrogant. Or pwede yan maturo, pwede yan ma-learn din, or dapat niya ma-learn siguro. Nag-isolate siya, ayaw niya makipag-usap. Tapos kung ma-corner mo man siya, yun nga, maririnig mo sa kanya na wala kang kwenta, mahina pa ako. Pero pagka nandun naman siya sa period na feeling niya, may confidence siya, tapos may iyayabang siya. Sobra naman. Industrial fan, 10. Naka-aircon ka na, pero 10 industrial fan yung nakatutok. No comment ka na lang. So pag naramdaman niya yung consequence na wala siyang kaibigan, babalik na naman nga ulit siya sa pagiging habilo. Kaya sometimes, it reflects on them. Yung kilos, yung sinasabi. How to treat and deal with the narcissist. Yun. Yung, di ba yung nasabi niya kanina na medyo ang modus nila is kukuha sila unintentional or usually intentional, parang mahanap sila ng supply of validation, supply ng emotional encouragement, ganyan, or material, ganyan. So, recognize din na, shucks, aware ka na, may ganitong tendency siya. Yung treatment, sa totoo lang, of them, medyo mahirap. Usually personality disorders. Pwede naman, may mga iba naman na treat, pero usually personality disorders, hindi siya ganun kabilis ma-treat kasi that's their way of dealing na talaga with their life. Medyo pervasive na yun. Yun nga, sabi ko kanina, usually they come into treatment for other reasons. Kunwari, yan, depressed mood siya or feeling niya isolated siya. Hindi, not really dahil I feel narcissism. Halos walang ganun. So, the first, they come for the associated reason. Di ako makatulog, sobrang lungkot ko, or kunwari, may nakasopla sa kanya, nakatalo sa kanya, hindi niya ma-take yung defeat na yun, no? So, yun yung mga reason. Tapos, sa therapy, usually, pag lumabas yun, ano ang mga parang good signs na okay, if they have insight, emotional insight, shocks, may ganito pala, dahil ganito ako, may tendency pala ako na, may gusto ko sa akin lahat, yung gano'n. Pwede, pero very rare na magkakaroon sila ng true emotional insight. Kaya mahirap din. Sometimes yung iba, group therapy, or parang papa-expose sa ibang group para ma-learn nila yung empathy, no? Pero hindi siya, honestly, hindi siya ganun kabilis na trip. How to deal, yung kasi hindi mo sila makakontrol, diba? Makakontrol mo sarili mo, response mo. So, self-care pa rin. Like, take care of yourself. Pag nauubos ka ng someone na narcissist, ganyan, i-step back, no? Or i-replenish mo sarili mo sa parang physical, emotional, mental, spiritual, no? Set your boundaries straight, no? Kasi, mga exploit talaga yun. So, if ayaw mo talaga, see it as such, parang
let your thoughts become your words sa speech mo. No? So, set mo yung limits sa kanila. And, syempre marami yan, mag-degrade na sila, magaganyan. Again, para ka lang re-rap. Don't absorb, no? Observe or isipin mo yan, it reflects on them, ganyan, no? Hindi mo kailangan personalin, hindi mo kailangan maging responsible. Hold mo yung ground. I-shop mo. So, case to case, minsan may mga things na, sige, pwede gawin ko or let go ko. May mga things na kailangan ko i-call out or kailangan hindi talaga, sorry. Ganun. But, may nabasa ko spectrum din eh. Parang baka helpful din siya in terms of health or in terms of self din. No? So, with two extremes, selfless, selfish. No? Selfish, ako lang, kung anong end ko, narcissistic. Kung makakatulong sa akin, gagawin ko, walang paki sa isipin na iba. Ito naman selfless na gawin ko lahat kahit wala na ako, no? Kahit ako na yung mga martyr, no? So, both siya unhealthy. And the middle is self-food, kung saan you have a healthy regard of yourself, of your needs, na yung needs mo and yung regard mo sa sarili mo as equal as needs ng iba. And regard mo sa iba, magkapantay yun, hindi parang mas malabang yung needs mo or mas labang yung needs na iba, wala ka na. Parang gano'n. Okay na ba? Parang the name of the game is balance. Oo. Parang gano'n to eh. Kumbaga Tama. hindi yung necessary na negative yung connotation na narcissist, manipulative, yung pa-victim, pagka inintindi mo siya, normal yun, babalancing mo lang. Pero kung mag-extreme ka, extreme ka sa kaliwa, extreme ka sa kanan, foul ka. So, dapat doon ka lang sa balance.